Hello? Diba minsan, hindi mo na ita-thank you sa Panginoon yung nagising ka araw-araw. Ang ipagpapasalamat mo kapag may natanggap ka sa araw-araw. Hindi mo na ipagpapasalamat na buhay ang pamilya mo at nakikita mo. Ang minsan ipinagpapasalamat mo pag sila ay nakapagtrabaho, pag sila ay natanggap sa ganitong mga devotion, sila ay natanggap sa ganitong mga opportunity. Doon lang yung tayo nagtitake kay Lord. Buti pa ang nagtapos sa klase, mayroon pang pakain. Pagkatapos may pakain, may pataro rin, nagse-celebrate. Bakit sila nagse-celebrate? Sabagat may nangyari maganda. Pero yung araw-araw na nangyari maganda sa ginawa ng Diyos, pag-celebrate mo ba sa Panginoon? Magpapasalamat ba sa Diyos? May nagtanong sa akin, bakit ako lagi nagsisimba? Bakit ako ay hindi lumilibang sa pagsisimba? Ang sagot ko sa kanya, sapat ba na magpasalamat ka sa Panginoon ng isang beses natin? Sabi ko, sa dami ginawa niya sa buhay mo, hindi sapat. So kung hindi sapat ang isang araw, how much more na tayo ay magbigay ng buhay sa Panginoon kung hindi natin kaya gawin araw-araw yung pagsisimba, hindi gawin natin. Kung every week man mangyari, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Minsan nakikita natin kasi na ipagpapasalamat lang natin. Pero ang mga magaganda bagay, pag nangyari pangit, ang tanong, aatras ka ba? O magpapatuloy na sa kalooban ng Panginoon? Yung iba, pag nakikita nila, paano ba malalaman ang will ng Panginoon sa buhay ko? Sabi ng iba, pag maganda ang nangyayari sa buhay mo, kalooban na siya. Kasi nga maganda eh. Hindi lahat ng maganda nangyayari sa buhay mo, hindi lahat ng tingin mong maganda sa iyo, ay kalooban na ng Diyos. Sometimes, ganito nangyayari sa Bible. Yung hindi mo gusto, yun ang gusto ipagawa ng Diyos. Isipin niyo po ha? Yun yung hindi mo kalooban. Hindi mo gusto. Pero mas maganda lang kapag ang kalooban ng Panginoon ayaw mo at ngayon ginagawa mo na kahit hindi mo pa totally nagugustuhan pero ginagawa mo na ng patuloy sa buhay mo, yun ang maganda mga kapatid. Amen? The question is, kapag may mga setback, what is the setback? Setback po, hindi mga problema, pagsubok na gusto mong umatras. Gusto mong tumigil. Lumalabo sa iyo ang paglilingkod. Lumalabo sa iyo bakit ka nasa church. Lumalabo sa iyo bakit ka ba nagpapatuloy. Ito yung bagay na gusto mo lang tumigil, pero ang gusto ng Diyos, sineset up ka lang niya sa kalooban niya. Amen? Kilala niyo ba si Joseph, the dreamer? Sabi ko, wala ko man naman yan. Di ko, yes. Sometimes yung mga common sa Bible, hindi mo pinapansin. Kaya naging common sabagat laging pinapansin. Amen? Kaya common. So mga kapatid, si Joseph po, bigyan ko lang kayo ng trivia, si Joseph is one of the son ni Jacob. At makikita natin mga kapatid, na kinaigitan siya, ginawa siya ng masama, simula pa na sa buhay niya, ginawa siya ng masama, dinahanda siya, naging alipin siya, and then nakulong. So nakita natin, kapag kinipin natin sa mga bata, kaunti lang yung nangyaring pangit, tapos gusto natin, maganda na ang result sa dulo. Pero hindi natin pag-uusapan dito ang pagiging gobernador niya. Ang pag-uusapan natin dito, sa panahon na pangit ang nangyayari sa buhay niya, na ginagawa ng Diyos. Sa panahon na nangyayaring hindi maganda sa buhay niya, ang tanong, malapit ba sa Diyos? Kasi tayo, natitipay lang natin ang mabuti sa buhay natin kapag maganda ang nangyayari sa atin. So kapag pangit ang nangyayari sa buhay natin, masasabi mo ba, Lord, thank you. Thank you sa problema, thank you sa pagsubok. No, naranasan mo naman gawin ang tama, pero ikaw paano tama? Sa daming tao, kung sino may gumagawa ng tama, kinaiinitan. Sino yung gumagawa ng tama, kinasusuklaman. Kung sino yung gumagawa ng tama, among the rest, minsan mas marami magaling sa'yo. Ang sasabihin sa'yo, KJ ka, wala kang pakikisama. Di ba po? So, ang buhay po ni Joseph, mga kapatid. Ganito ang nangyari kay Joseph. Tumawag siya sa mga kasalanan gawain. Yung verse 39 po na yan, yung chapter 39 po na yan, mababasa po natin mga kapatid. Ito yung panahon na si Joseph ay napunta po sa pagiging isang katiwala ni isang ni Potiphar, and then tinend po siya ng asawa ni Potiphar na gawin siya ng masama o gawin siya ng isang bagay na gusto ng asawa ni Potiphar at ayaw ni Joseph. And then nung dahil tinanggihan ni Joseph yung temptation na yun, tumakbo siya at siya yung pinagawa ng masama. Isang bagay na nakulong siya, naging dahilan kaya siya nagbilanggo sa isang kasalanan hindi niya ginawa. So mga kapatid, yung pangit na nangyari sa buhay niya, sa pangit na nangyari sa buong buhay ni Joseph, may magandang ginagawa ang Diyos. Sa buhay po natin, it doesn't mean puro setback ang nararanasan mo ay wala nang setup na ginagawa ang Diyos. Minsan nire-ready lang tayo ni Diyos para ma-test ang ating faith sa Kanya
obedient sa Kanya. Matest yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Kung walang depend, hindi ka sa Diyos lalapit. Kung walang pagsubok, hindi ka luluhod sa Panginoon. Kung hindi ka nasasakit, hindi ka iiyak sa Diyos. Kaya kung walang pagdudurog sa puso natin, paano ma-check na tama ang puso mo? Amen. Minsan yan, nalalaman mo lang na wala ka ng bigas pag nakita mo, wala nang sinain. So nalalaman mo, wala na palang bigas. Now, in Genesis 39, verse 22 to 23, makita natin na ang kulungan ay hindi naging katapusan sa buhay ni Jose. Sa buhay ng tao, pag sinabi, naranasan na ang mabilanggo, the end. Tama po ba? Pag sabihan ko, ano sabihan ba? Pag nabilanggo ka na, wala ka ng pag-asa. Mabubulok ka na dyan. Di ba ganun tayo? Nagiging end ng buhay natin kung hindi sementeryo, bilangguan. So, yung iniisip ng taong end ng buhay niya sa Panginoon, magsisimula pa lang. Amen. Sa buhay ni Joseph, akala natin, end ng buhay niya sa balon, hindi pa. Binenta po siya. At nag-end ba ang buhay niya sa pagiging alipin? Hindi pa. Nag-end ba ang buhay niya sa kulungan? Hindi rin. Sapagat nakalabas po siya at gumawa pa ng mas magandang bagay at magandang pamumuhay ng Diyos sa buhay ni Joseph. So, yung kulungan, hindi pa end ng isang Kristiyano gagamitin ng Diyos. Amen? Yung pagsubok, problema, at nararanasan mong sakit ngayon, hindi pa yan yung end ng buhay mo. Amen? Merong magandang gagawin ng Diyos. Set up pa lang yan sa kalooban na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Amen? Minsan mga kapatid, akala natin unfair ang mundo eh. Unfair ang Diyos sa buhay natin. Hindi po unfair ang Diyos. Kasi tandaan natin po mga kapatid, gumagawa ang Diyos. Sabi nga ng Bible, nagpapaulan ang Diyos sa mga masasama, nagpapaulan din ang Diyos sa mga mabubuti. Nagpapaaraw ang Diyos sa masasama, nagpapaaraw din ang Diyos sa mabubuti. At napako ang Panginoong Isus, hindi na sa mabubuti. Even sa mga masasama, sa lahat ng tao, para siya sa lahat. Amen. So makikita natin, hindi unfair ang Diyos. Hindi rin po unfair ang situation ng buhay natin. Pero tandaan natin, hindi po rason na kapag nakaranas ka ng setback, ay wala nang setup na gagawin ng Diyos. Ano bakit natin pag-uusapan ng mga bagay nito? Maunawaan po natin mga kapatid, na ang setback ay maaaring gagamitin ng Diyos bilang paghahanda sa kanyang malaking layunin sa buhay natin. Tingnan niyo po, alin ang nauna? Bagyo o Ark ni Noah? So, Ark ni Noah. Bakit hindi na lang sinabi ni Lord? Mag-practice ka lumangoy, Noah, turuan mo yung mga anak mo kasi maraming baha. At least buhay kayo, alam mo lang ako. Hindi mo eh. Meron siyang sinet at hindi po nag-set ang Panginoon kay Noah na gumawa siya ng bangka para kasya ng pamilya. Ang ginagawa ko siya kanya malaking barko. At pwede naman isang story lang, bakit nagpalagay pa ng maraming stories? So, ibig sabihin mga kapatid, nagsiset ang Diyos ng bagay na bago pa ang kalooban niya mangyari, isineset na tayo, mahirap mang gawin, mahirap mang sundin, mahirap mang simulan, pero kapag susunod ka sa Panginoon, unti-unti mo lang nasusunod yung kalooban niya. Hindi pa naman tapos, pero may ginagawa ka pa at may ginagawa din ang Diyos sa buhay mo. Why we must need to learn about this, mga kapatid? Dahil lahat ng mananampalataya, dadaan sa pagsubok. Walang preacher na magsasabi dito, pag naging Kristiyano ka, hindi ka na mahihirapan. Walang magsasabing preacher po na kapag naging Kristiyano ka, sumunod sa Panginoon, hindi ka na mahihirapan. Ang nilinaw ko sa aking Bible. If anyone will come after me, let him deny himself. Yung deny himself, mahirap na yun. Take up his cross daily. So, mahirap din po yun. Bago ang following. So, ibig sabihin, bago ka sumunod sa Panginoon, mayroong paghihirap, may pagsubok, mga kapatid. Now, your setback is not your ending. It is God set up for your future. Now, ano yung mga bagay na pag-uusapan natin? What are the truth behind the life of a faithful man? Even nakaranas siya ng setback, nakaranas siya ng pain, pero yung magiging faithful niya, hindi nawala. Hello? Meron akong isang beses na nagluto ko. Bago ko mag-ihaw, naglagay muna ako ng mga tawag yan, nagpapaboy. Ang plastic, kahit sobrang kapal ng cover, pag nilihan mo sa ako, ay tunaw. Pero may mga chichirya na pag nilihan mo sa ako, naiiwan yung silver. So hindi na tutupo. So may mga ganong times mga kapatid na ang tao di pala, misa pag dinaan mo sa pagsubok, natutunaw, nawawala, lumalago ang ginagawa, nawawala. So sana po, the more na
iniinit ka, the more na inaapuyan ka, the more na kumikintab ka gaya ng ginto. Right? So, what are the truth behind the life of faithful men? Isa lang pong faithful men na pinakakait ko sa Bible, si Joseph. Bakit po? Pangilan ko siya sa magkakawalit. Pangilan ko ako, pangilan din po ako eh. Kaya, paborito ko si Joseph. So, buti na lang, hindi Joseph ang pangalan ko. So, number one, what are the things na pwede natin matutunan about sa life ni Joseph? Number one is, number three agad. Gusto tapusin agad. Yan. God allows the setback. Number one, inaalaw ng Diyos yung setback. Tandaan niyo ito inaalaw ng Diyos, hindi lang sa mga mananampalataya. Inaalaw din ng Diyos yan sa kahit hindi mananampalataya. Ay ang problema lang sa mga hindi mananampalataya, wala kang tatakbuhang kalakasan, wala kang kakapitang makakatulong sa iyo kapag inalaw sa iyo at wala kang Panginoon sa buhay mo. Amen? Hindi ka kaya yung mananampalataya ka na kapag may mga setback, may mga pagsubok, makakapag-pray ka, makakalapit ka, makakahingi ka ng kalakasan. Amen? Yun yung maganda kapag may Kristiyano. So, ibababasa natin in verse 20. Tingnan mo sa verse 20. And Joseph masters took him and put him in the prison. Makikita natin dito na hindi kasalanan ni Jose ang dahilan ng kanyang pagkakulong. Pinahintulutan ito ng Diyos na ang setback ngunit hindi na pinabayaan si Jose. Tingnan mo ito. Yung pinaglilingkuran ni Jose sa buhay po niya at pinagkakatiwalaan niya at minamahal niyang amo at nagpapakain sa kanya, nagpo-provide ng pangangailangan niya. Alam niyo po ba itong amo po ni Joseph na si Potiphar? Makikita niyo po na matindi po yung tiwala na ibinigay niya kay Joseph na parang kunin mo na lahat. Ibigay ko na sa iyo lahat. Kung ano meron ako, pwede ka rin. Ganun yung tungkulin na meron si Joseph bago siya itetempt, bago siya makulong. Maganda yung pamumuhay po niya. Pero inalaw ng Diyos na yung amo niya ang magdadala sa kanya sa kulungan. Yun mas masakit. Yung isang hindi mo naman ginawa, yung makukulong ka sa isang bagay, hindi mo naman ginawa. Eh ang setback ay hindi laging tanda ng pagtagis sa Diyos. Kung inaalaw ng Diyos ang pagsubok sa buhay mo, it doesn't mean na hindi na mabuti ang Diyos sa buhay mo. At hindi rin porket na inilat ng Diyos ang problema, ay sasabihin natin, puro na lang masasama ang ibinibigay ng Diyos. Tanda natin, God is good all the time. He is not the source of those things na pangit sa buhay. Sapagat ang Diyos mabuti. Sige niyo po sa Genesis, lumikha siya ng araw, nakita niya ang araw. Ang kanyang ginawa, mabuti. Lumikha siya ng mga ganitong halaman, lumikha siya ng mga hayop, at ang sabi niya, natapos yung araw, ang sabi niya, kanyang nilikha ay mabuti. Walang masamang bigay ang Diyos sa buhay natin. Inaalaw lang niya. Inaalaw lang niya itong kaaway natin na pwedeng pagdaanan natin ang mga tests and trials. Inaalaw niya ang mga bagay niya para masubok kung paano tayo magtitiwala sa kakayanan ng Panginoon. Amen. Now, ang mga pagsubok po, mababasa natin in Book of James, chapter 1, verse 2 to 4. Okay, wala dito. Okay, James chapter 1, verse 2 to 4. Yung mga pagsubok po na ginagamit ng Diyos, para po tayo hubugin sa ating pananampalataya at mag-taste. Alam niyo po, kung wala ng fruit of the Spirit na long-suffering, abay, wala magtitiis. Meron na akong long-suffering eh. Kasama sa fruit of the Spirit is long-suffering sapagat ang mananampalataya makakaranas ng anumang pagsubok. Amen. God doesn't waste your pain. He used it for your purpose. Lahat ng ating natitikmang masarap, nagdaan po yan sa process. At kung imaginein mo, ikaw yung milk tea, ikaw yung halo-halo, bago ka matikmang masarap, isi-shake ka muna. Tama po ba? Saan kayo nakakita? Bumili ka ng mango royal. Yan. Mango royal. Bumili ka ng mango royal, hindi kasi bumang ka. Hindi masarap yun. Kailangan pagkalunuin, i-shake-shake kung ikaw yung mangga. Ikaw ko lang, hindi ka mahilo sa ginagawa sa'yo. Pero kailangan magdaanan to produce a good result sa buhay mo natin. Alam niyo mga magagaling na teacher, yung mga maraming naranasang experience sa buhay. Hindi ako naniniwala ang magaling na teacher, yung maraming inaral, hindi ako naniniwala doon. Ang mga magagaling na teacher, yung mas maraming experience kaysa sa inaral. Amen? Kaya,
Kapag may mga teacher tayo, may tinutuloy tayo ka pagturo natin, sabi ng iba, pag matanda, mas maraming experience at mas maraming na ituturo. Amen? So, isa sa pinakamaganda pong pagdadaanan natin, kung marami kang pagsubok at inaalam ng Diyos na pagdaanan mo, ialaw mo rin ang sarili mo at ihanda mo ang sarili mo na merong pagsubok na pagdadaanan. At you prepare, magiging prepare ka sa mga bagay na ito. Kagaya ni Joseph, mga kapatid, hindi lamang yung naitapon siya, pinaindihan siya ng mga kapatid, hindi lang po doon nagtatapos. Even maganda na ang buhay niya, meron ulit na inalaw ng Diyos na pwede niyang pagdaanan. So, hindi po yun dahilan na wala nang magandang idudulot. May purpose ang Panginoon sa atin. Inaalaw lamang ng Diyos, mga kapatid, to prove kung ano tayo o anong puso meron tayo sa Panginoon. Amen? So, sabi nga, your setup is God's setup. Inaalaw ng Diyos yan sapagkat may purpose ang Panginoon. Ano sabi sa Romans 8:28? All things work together for good to them who love God. Ulitin ko po, all things work together for good. All things, that means, even yung bad things, even yung good things na meron sa buhay mo, i-work ng Diyos together for good. Amen? Bakit kaya mag-work together for good? Sapagkat ang nag-work at ang nag-direct ng buhay mo is good. And that is our God. Amen? Mabuti, ang nasa Panginoon ka, nasa alignment ka ng Diyos, even nasa will ka na ng Panginoon, makakaranas tayo ng pagsubok. Now, another one, mga kapatid, that only God allows the setback. Another one po, mga kapatid, is God assures His presence. Hindi porket, inalam ng Diyos yung pagsubok, wala siya doon. Kita mo po si Job, presente niyo po si Job. Laging may presensya ang Panginoon. Pag hinayaan niya si Satan na i-temper ang pagsubukin itong si Job, lagi niya sinasabi, bigyan mo ng pagsubok, pero wag mo siyang galawin. May presensya at may protection ng Panginoon. Sige, bigyan mo siya ng sakit. Wag mo lang patayin. Isipin niyo po, lahat ng bagay, inaalam ng Diyos, pero merong presensya siya. Bukod pa po sa buhay ni Job, napansin niyo po ba yung sa lahat ng kanyang mga alipin, mga nag-aalaga ng tupa o nag-aalaga ng mga hayop, namatay lahat, may isang natira. Sa lahat ng mga nag-aalaga dito, namatay lahat, may isang natira. Napansin niyo po ba yun? Na merong isang natira at naghahatik ng kwento kay Job, at makikita niyo po, pinaalam po yun at pinapakita naman po yun na inaano ng Diyos ang problem at lahat ng pagsubok sa buhay mo, pero lagi siyang may ginagawang mabuti sa buhay mo. Amen? Walang Kristiyano, walang mabuti ginawa ng Diyos. Ang problema lang ng Kristiyano, hindi tinitingnan may ginagawa ang Diyos. Amen? So, but the Lord, tingnan niyo po ito. Ano po sabi ni God assures His presence? Nung nangyari kay Joseph, nakulong siya, tingnan niyo po ito. But the Lord was with Joseph. Sapagkat alam niyo po kung bakit kasama pa rin ng Panginoon si Joseph, kung si Joseph hindi lumalakay sa mabuting pamumuhay, kung si Joseph hindi lumalakay sa kalooban ng Panginoon, kung si Joseph ay sumusunod lang sa gusto niyang desire, hindi sa desire na gusto ng Diyos, hindi siya sasamahan ng Diyos. Amen? So, ang kagandahan lamang po sa Panginoon, kapag nasa purpose ka ng Panginoon, sasamahan ka niyang magawa yung kalooban niya sa buhay mo. Amen? Yun yung pinakamaganda, mga kapatid. Hindi mo matatapos ang will niya, hindi dahil sa galing mo, kundi matatapos mo ang will ng Diyos sa buhay mo kung kasama mo siya at sasamahan ka niya. Amen? Hindi inalis ng Diyos ang kulungan. Hindi niya inalis po yun. Hindi inalis ng Diyos ang pain. Hindi nila inalis ng Diyos na kaibigan siya. Hindi inalis ng Diyos na i-tempt siya. Pero ang pinakamaganda, sinasamahan siya ng Diyos. Hello? Pwede mo ba sabihin, pag-pray mo sa umaga, Lord, tanggalin mo naman mga problema sa araw na ito, Lord. Pwede mo ba mag-pray yun? Lord, tanggalin mo naman yung ulan. Sa mga lagi ba mga kapwa mo Kristiyan, nag-pray ng ulan. Lord, tanggalin mo naman ito sobrang init. Nakaka-high yung nanay ko. Yung iba nag-pray ng init. So hindi mo pwedeng baguhin yung sitwasyon. Ang kailangan mo na lang baguhin, mga kapatid, yung puso mo na sa bawat sitwasyon, pangit man o hindi, laging nasa Panginoon. Laging positive, laging, Lord, ikaw bahala. Lord, anong kalooban mo? Lord, samahan mo ako. Amen? Hindi natin pwedeng ialis ang problema. Ang pinakamagandang pag-pray mo, samahan ka ng Diyos sa bawat problema. Amen? Nasabi nga po sa Isaiah, chapter 43, verse 2. Kapag tumataan tayo,
Kapag dumadaan ka sa tubig at apoy, sasamahan ka ng Diyos. Yun sabi ng Bible. So, yung pangako pala ng Diyos na I will never leave thee, nor forsake thee, at sasamahan kita saan ka man pumaroon. Hindi kita pagkukulangin, ni pababayaan. Isang paalala po yun ng Diyos, na ang presensya ng Diyos is laging nandyan. Hindi siya nag-iiwan. Bakit hindi mo maramdaman? Baka malayo ka lang. Amen? Baka malayo ka lang sa Panginoon. Hindi siya lumalayo. Lagi siyang nakikinig, lagi siyang nariyan. Ang nagpapalayo lang sa atin sa Diyos, kasalanan. Amen? No, God's presence is more valuable than problem-free life. Alam niyo po, ay pinakamahalagang pangyayaring, pinakamahalagang blessing sa buhay natin. Alin ang mas mahalaga? Yung wala kang problema araw-araw, o yung may problema ka, pero kasama mo ang Diyos. Mas piliin ko na may problema, at least may kasama. Kaysa walang problema araw-araw. Amen! Hindi mga tao, pag walang problema, hindi nag-pray. Pag walang problema, hindi nalapit sa Panginoon. Pag walang problema, hindi mo makukulit sa prayer meeting. Pero kung may problema, kahit hindi siya din, magkukumute, di ba, Brad? Kahit makiwan, basta pumunta. So, mga tao, kung hindi mo i-chat, hindi pumunta. So, tandaan natin mga kapatid, alam niyo po, talagang kusa na lang talaga ang, kaya pala ang Diyos, hindi tinitingnan yung attendance natin. Hindi tinitingnan ng Diyos yung ability natin. Hindi tinitingnan ng Diyos yung talent natin. Kahit anong galing mo sa isang araw, ang dadami mong talent binigay kay Lord, pero ang puso mo wala sa Kanya, sa araw-araw, wala rin po yun. Amen? So, ang tinitingnan ng Diyos para tama, puso. Kasi kahit nandito ka o wala ka, kung ang puso mo ay nasa Panginoon o wala sa Panginoon, nakikita po ng Diyos. So mga kapatid, inaalala ng Diyos yung mga setback. Amen? Kagaya ni Joseph. At not only inaalala ng Diyos, ina-assure din ng Diyos na kasama ka niya. Sa tuwing ginagawa at nararanasan mo yung mga setback ng buhay po natin. And number 3, mga kapatid, na makikita po natin dito. Not only inalaw ng Diyos, not only in-assure ng Diyos sa kanyang presensya, God accomplished His purpose. Kapag nangako ang Diyos na sasamahan ka, hindi ka mabibigo. Laging kasama mo ang Diyos. Makikita mo ba na kapag kasama mo ang Diyos, yung pangit nagiging maganda. Yung sabi mong end ng buhay mo, meron pa rin makikita ginagawa ang Diyos sa iyo. Tingnan niyo po ito. Nung siya'y nasa bilangguan na, sa verse 23, makikita niyo po sa verse 23, the last verse, makikita natin that the Lord made it to prosper. Kahit nasa bilangguan po ito si Joseph, mga kapatid, nasa kulungan na po siya, ay naging isang bagay po ito na ginawa ng Panginoon, sinet up ng Diyos, binigyan pa rin siya ng promotion. Alam niyo po ba, na ginawa pa rin siyang, kung sa lahat ng mga nakakulong po doon, meron siyang tungkulin, meron siyang katungkulan. At nakikita po natin na may ginagawa ang Diyos sa buhay niya. So, hindi po natin, hindi porket, makikita natin, na, kasi nasa bilangguan, hindi natin alam, sineset lang ng Diyos. Sineset up lang ng Diyos. Sapagat paglabas po niya, sa tinatawag po niyang end ng buhay ng kulungan, merong mas malaking tungkulin na inihanda ng Diyos sa kanya. Amen? Tayo mga kapatid, we're aiming sa malaking posisyon. Pero ang tanong, handa na ba ang puso mo sa paglilingkod? Minsan tayo mga kapatid, nag-i-aim tayo na Lord, gusto mo talaga agad yun yung purpose mo. Pero ayaw mo ng process mo. Bakit po yun? Gusto mo ng purpose, pero ayaw mo ng process. Gusto mo ng result, pero ayaw mo ng pagproseso. So lahat ng bagay dadaan sa proseso. Tandaan natin mga kapatid, ang pinakamagandang ihanda ang sarili para yung setback, magiging setup, is i-prepare natin ang ating mga sarili na nasa kalooban ng Panginoon. Amen? Yun nga po mga kapatid, sabi nga po dito, what looks like a setback today may be God's setup for tomorrow. Kung ang tinitingnan mo ngayong mahirap, huwag kang tumigil. Kung ang tinitingnan mo at pakiramdam mo ngayon mabigat, huwag kang sumuko. Kung ang pakiramdam mo ngayon na gusto mo nang tumigil, magpatuloy ka. Amen? Sapagat inihahanda ka lang ng Diyos sa malaking bagay o tungkulin na ipapagawa niya sa buhay. Amen? Kung marunong lang sumunod agad ang tao, hindi na para mahirapan yung isang bagay na mas mabilis nating magawa ang kalooban ng Panginoon. So
Isipin niyo po, kung si Jonas, marunong na sumunod agad sa Panginoon, hindi na makakabala yung way. Alalamunin siya ng 3 araw at ihatid doon sa Nineveh. Di ba? Hindi na para ganun po. At kung marunong na sumunod ang tao, yung Noah's Ark, bago po natapos, at 100 years, bago po nabuo, bago dumating ang baha, kung sana, marunong na sumunod ang mga tao, nunod ng patagalin yung bagyo, nunod ng tumagal pa ang paggawa ng park, nunod ng gawin ng Panginoon, na iligtas sila kung ang tao marunong lang sumunod sa Panginoon. Amen? So, ang pinaka-problema ng tao, mga kapatid, is disobedient. Ang problema ng tao, mga kapatid, is hindi lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Kung kagaya ni Joseph, we are walking in God's will, we are walking according sa utos ng Panginoon, kahit walang nakatingin, kahit may pagkakataon hindi gumawa ng kasalanan, tinakbuhan niya ang kasalanan. Amen? Even siya ay nakulong sa masamang sa hindi naman niya ginawa, hindi siya nagreklamo sa Diyos. Amen? Mga kapatid, God allows setback sapagkat inaalaw ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi po siya unfair. Pero nakikita mo ang presensya at pagpapala ng Diyos kasama mo. Ina-assure ng Diyos na sasamahan ka niya. Amen? And God accomplished His purpose hanggat nandiyan ang Panginoon. Wala akong nakita ginamit sa Bible na wala na-accomplish na maganda. Hello? Wala akong nakita sa Bible na ginamit ng Diyos na walang in-accomplish na maganda. Lahat ng ginagamit ng Diyos, mayroong purpose. Lahat ng ginagamit ng Diyos, may labanan. Lahat ng ginagamit ng Diyos, may enemy. Lahat ng ginagamit ng Diyos, may magandang pinatutunguhan. Nung sila na lang ay hindi nagpagamit, kaya sila napapahama, kaya sila nagkakamali. Amen? So, hindi problema sa Diyos. Ang may problema, yung taong tumalikod at hindi nasumunod sa Panginoon. In our conclusion, your setback is not your ending. Amen? It may be God's setup for your next assignment. Kaya minsan po, nakakaranas ka ng pain, ngayon, baka minsan kailangan pagdaanan niya. Dahil mas maraming mga tao makakaranas ng sakit at isa ka sa pwedeng tumulong sa kanila. Noon, nakakaranas ka ng sakit na parang walang-wala ka nung magsisimula ka. Pero malampasan mo yan, magkikikwento mo yan sa mga tao magsisimula rin. Amen? Sapagat ang taong dumaan sa pagsubok at naka-overcome sa pagsubok, nararapat lang na pwedeng maging tagapagturo paano i-overcome ang pagsubok. Hindi mo pwedeng a good teacher kung hindi mo napagdaanan yung itinuturo mo. Amen? Pero ang masarap ituro, yung napagdaanan mo na nalampasan mo na. So, mga kapatid, ang challenge na iwan ko po sa inyo, kapag dumating ang setback sa buhay mo, huwag mo agad itanong, bakit ako, Panginoon? Lord, bakit sa akin? Kung ako nag-give Lord, bakit ako ba? Di ba? Ang itanong mo, pinakamaganda, Lord, kung mangyari sa akin ito, ihanda mo ako. Amen? Hawakan mo ako, Lord. Kapitan mo ako, Lord. Sapagkat kung ako lang karapit ko, bibitaw ako. Pero Lord, hawakan mo ako. At naniwala ka, kapag ang Diyos ay tinanggap mo sa buhay mo, hawak ka na niya, hawak ka pa naman. At kailanman, walang makakaagaw sa atin. Ang problema lang, kaya ka mawawala sa Kanya, kung bibitaw ka. Amen? Kung bibitaw ka. Tanda natin mga kapatid, dahil tulad ni Jose, ang kulungan ay hindi po katapusan. Kundi, ito po yung ginamit ng Panginoon na nagigdahan po sa Kanya para sa magandang promotion na hingda ng Diyos sa Kanya. Alam niyo po, mula doon sa bilangguan, nagkaroon ng dalawang kaibigan si Joseph, at yung dalawang kaibigan na yun, may mga katungkulan at mayroong mga posisyon dati sa hari, at yung kanilang hari, mga kapatid, nagkaroon ng panaginip. Bigyan ko lang kayo ng konting additional po doon na story. At yung dalawa ay unang nakalabas, yung isa ay namatay, yung isa nagbalik sa paglilingkod sa hari. At naalala niya, mayroong isang panaginip, ang hari na hindi kayang masolusyonan at mahulaan ng maraming tagahula. Kinuha at naalala niya ang kanyang kasama si Joseph. Joseph the Dreamer, sa pamagitan sa bilangguan, doon nagsimula ang setup ng Diyos kung paano siya naging governor o nagkaroon ng malaking katungkulan upang ma-preserve ang mga Israelites sa gutom. Amen? So that's the point. Na hindi porket pangit na, wala nang magandang gagawin ng Diyos. Hindi porket end na, ay wala nang sisimulan ng Diyos. Ang tandaan mo, hanggat may Diyos, mayroon siyang palaging purpose.
At kapag may purpose, meron ka dapat laging rason na, Lord, kaya ako mabubuhay because may purpose ka sa buhay ko. Kaya ako maglilingkod dahil may purpose ka sa buhay ko. Without the purpose, our life is walang kwenta. Amen po? Tayo manalangin, let's pray.